Sana po mahuli na yung gumawa sa kanya. Yung nakakita, sana magsabi na din po. Hindi po kasi talaga namin kaya. Tsaka hindi po namin naisip na ganun yung nangyayari sa kanya. Nabasag ang katahimikan ng mga residente sa Arrienda, Barangay Santa Ana, Taytay nitong mga nakaraang araw dahil sa kabi-kabilang ulat ng pagkawala di umano ng mga bata. Isa sa mga ulat ay mula sa isang ginang na si Crystal Ann Albotra. Noong Miyerkules ng gabi ay nagpa-blatter siya dahil sa hindi pa umuuwi at hindi na makita ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Raylay Kay, panganay sa 3 magkakapatid. Huli raw niya itong namataan na naglalaro sa labas lang mismo ng kanilang bahay kasamang iba pang mga bata. Hindi naman hilig ni Raylay na lumayo sa kanilang bahay. Kaya na mga bandang alas 9 na ng gabi ay kakaiba na ang kutob ni Cristel. September 11 po. Bagong mag-9. Kasi papakainin sila ng papa nila. Wala na po siya. Hinahanap namin siya. Tapos yung dun sa may pinag-tiktokan niya nakaraan, yun ang una kong hinanapan. Wala naman daw po siya po. Tapos yun, nagsimula na kami mga tok sa iba niyang mga kakilala. Pagpapasok po yun ng bahay, magpapaalam po sa akin yung pupunta sa bahay. Kaya po, hindi po talaga ako sanay na hindi siya umuwi ng gabi na yun. Kinakabahan na din po ako. Kahapon ng umaga ay mayroong isang kulay asul na sako na nakabalagbag sa gilid ng isang bahay. Mga 1 kilometro lang ang layo sa bahay ng biktima. Ayon sa mga residente, inakala lamang nila na basura ito dahil madalang umano ang pangongolekta ng basura sa kanilang lugar at sanay na rin sila na makitang may mga nakatambak na basura. Alas 11 ng umaga, araw ng Huwebes, hinila umano ni Lea Serra at papalayo sa kanilang bahay ang nasabing sako dahil ito ay nangangamoy na. Dahil sa umaalingasaw na, inilagay niya di umano ang sako sa isang bahay na walang nakatira. Paglabas ko, yung may sako ako dito nakita, siyempre akala ko naman ay basura. Ngayon, hinayaan ko lang muna dyan. Pag balik ko uli, nandiyan pa din yung, yung sako. Kaya ang ginawa ko, hinila ko na lang papunta doon. Kasi hindi ko naman siyempre, ako kasi ayoko nang lagi na lang ako tinatapunan ng basura kasi lagi nga basura yung namin dito. Ang ginawa ko, hinila ko papunta doon. Dito ko po nakita yung sako. Tapos, ginawa ko po dito papunta po dito sa kabila. Kagabi ay nakatanggap naman ng tawag si Cristel sa mga otoridad dahil sa may nakitang isang bangkay ng batang babae sa di kalayo ang lugar. At pagtungo ni Cristel sa crime scene para kilalanin ang nasa loob ng sako, tumambad ng isang nakapanlulumong katotohanan. Nung gabing po yun, nakita namin sako na tao pala. Kala namin po basura. Ngayon po, nag-antabay kami ng suko na kunin yung bata. Ngayon po, nakita ko po pag ng suko, hugot ng sako, bata pala. Nagtaka nga po kami, bakit nagkasya po sa sako eh. Sa taas ng bata, sa malaki. O yung pambigas po, malaking sako po, yung 50 kilos po, yung linagyan sako. Kulay blue na sako. Nilagyan ng bata na. Hindi naman po pinatay dito. Tinapon lang po dito sa area namin. May tama po dito sa mukha. Hindi natin alam kung pinalo ng bato o anong bagay ang pinalo ng. Kinumpirma mismo ni Cristel na ang kanyang masayahin at masiglang anak na si Raylay ay ang batang nakasilid sa sako at wala ng buhay. Inilabas na po ng soko tapos pinalapit kami. Para konfirmahin kasi naghahanap din po kami ng anak namin. Siya po yung inilabas ng sako. Tsaka yung hikaw niya po binigay po sa akin. Ganito din po kasi yun. Parehas kami. Binigay ng pulis sa akin kagabi. Tinanggal sa kanya. Hindi lubos maisip ni Cristel na mayroong makagagawa ng ganitong karumal-dumal na krimen sa kanilang anak, yamang napakabait na bata ni Raylay. Isa pa, wala umano silang naaalalang inagrabyado o kahit nakaaway man lamang para pagbuntungan ng galit ang kanilang anak. Mabait po yun, tahimik po yun eh. Tsaka uuwi po yun ng bago mag alas 8. Hindi kaya pag nakita niya ako na nagdidikit na ako ng pinagtindahan ko, tumutulong yun eh. Nung gabi po na yun, hindi siya tumulong sa akin. Wala po eh. Wala po kami magalit eh. Hindi din siya salbahin na kinainisan siya tapos ginawa sa kanya. Hindi po eh. Mabait pong bata yun eh. Hindi nga yun nangaaway dito eh.
Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Taytay PNP. Kung sino ang salarin, kung ano ang motibo at kung papaano kinitil ang buhay ng bata. Ayon sa inisyal na pagsisiyasat, ang batang biktima ay mayroong pinsala sa muka. Samantala, nananawagan naman ang ina ng biktima na sana ay lumutang na ang gumawa ng krimeng ito at nakikiusap sa kung sino man ang may impormasyon upang agarang maresolba ang karumal-dumal na krimeng ito. Sana po mahuli na yung gumawa sa kanya. Yung nakakita, sana magsabi na din po. Hindi po kasi talaga namin kaya. Tsaka hindi po namin naisip na gano'n yung nangyayari sa kanya. Grabe po. Hindi po makatakot. Josh De La Cruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.